Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata 186 hanggang 190. Kabanata 186. Ngayon nang makita niya ang post na ito, lumiit siya sa kalahati ng kanyang ulo, tumawag, "Mommy," nang nanginginig, at pagkatapos ay tinawag na, "Big Brother," nang nakangiti. Tila hindi siya narinig ni Noah Wilson at hindi siya pinansin. Bahagyang tumango ang matandang Mrs. Wilson. Pansamantalang nagtanong si Jacob, "Mom, tinawag mo kami ngayon? Tanungin kita, ano ang problema sa villa ni Thompson?" Malamig na tanong ng matandang Mrs. Wilson. Mabilis na sinabi ni Jacob, ang villa na yon ay ibinigay kay Charlie ni Pangulong White. Tinulungan siya ni Charlie na makita ang feng shui noon. Nagsasabi ng feng shui, ngumiti si Harold, at sinabi sa kakaibang paraan, "Kung titingnan mo ang feng shui, makikita mo ang isang marangyang mansyon. Lahat tayo sa pamilya Wilson ay dapat huminto sa pagtatrabaho, at lahat tayo ay manlinlang para manloko ng pera." May mahinang tawanan sa hall. Nakikinig sa pangungutya ng mga kamag-anak. Napahiya si Jacob at natatawa na lamang. Sa kabaligtaran, si Noah ay tumawa ng 2 beses, at gumawa ng isang rounding up. "Mom, kahit ano pa si Charlie," ipinaliwanag din ito ni President White, "talagang regalo ito para sa kanya." Itinuturing ding malinaw ang bagay na ito, kapatid na lalaki, hindi na kailangang ipaliwanag. Binigyan ni Jacob ang kanyang panganay na kapatid na may pasasalamat, na medyo nambobola. Ang panganay na kapatid na lalaki ay kadalasang nagwawalang bahala, ngunit ito ay hindi pa nagagawang tulungan siyang magsalita ngayon. Bahagyang ngumiti si Noah at lumingon kay Mrs. Wilson at sinabing, "Mom, hindi mo na kailangang itanong kung paano dumating ang villa. Anyway, si Mr. White mismo ang nagsabi na binigay ito kay Charlie. Kaya wala tayong dapat ipag-alala." "Oo," tumango si Mrs. Wilson at sinabi kay Jacob, "Jacob, gusto ng panganay mong kapatid na magkaroon ng kasalan sa pamilyang Dong. Si Harold ang magpapakasal kay Elsa mula sa pamilya Dong. Ano sa tingin mo sa bagay na ito?" "Ito ay isang magandang bagay," nakangiting sabi ni Jacob. "Ang pamilya Dong ay isang kilalang pamilya sa kabisera. Kung makapagpakasal tayo sa pamilya Dong, makakatulong din ito sa pamilya natin." "A good thing is a good thing," Mrs. Wilson sighed with a long sigh. "Pero, ang pamilya natin, compared with Dong's family, that's really a far cry. Kahit ganito ang puso ng panganay mong kapatid, wala siyang mukha para kausapin ang pamilyang Dong." Seryosong tumango si Jacob at sinabi ang totoo. "Mom, para sabihin ang totoo, sa palagay ko rin ay hindi dapat tumingin si Elsa dito ng mabuti." Napakapangit ng ekspresyon ni Harold, at sumigaw siya, "Tito, ano ang ibig mong sabihin?" Noon lamang napagtanto ni Jacob na may nasabi siyang mali, at nagmamadaling binago ang kanyang mga salita. "Nako, hindi ko sinasadya yon. I meant to say that compared with the Dong family, talagang malayo ang ating Wilson family." Walang pakialam na sinabi ng matandang Wilson. Ang mga tao ay umaasa sa mga damit, at si Buddha ay nakasalalay sa ginto. Kung nakatira tayo sa pinakamagandang villa sa Ores Hill, pagkatapos dumating ang pamilya Dong, makakapag-iwan tayo ng magandang impresyon. Nagtatakang nagtanong si Jacob, "Mom, magpapalit ka ba ng tirahan?" Malumanay na sinabi ng matandang Mrs. Wilson, "Gusto kong magbago sa isang mas mahusay, ngunit sa kasamaang palad ay wala akong ganoong kalaking pera." Nang marinig ito ni Jacob, dali-dali niyang sinabi, "Kung kailangan ni Mommy ng pera, mayroon pa akong 1 milyon. Malamig na bumuntong hininga ang matandang Mrs. Wilson.
Ang isang villa ay maaaring 10-10 milyon o daan-daang milyon sa bawat pagliko. Sapat na ba ang 1 milyon? Dahil doon, sinadya niyang ibahin ang usapan at sinabing, Jacob, di ba may ready-made villa ang pamilya mo sa Thompson? Oo, hindi alam ni Jacob, kaya blanko siyang nagsabi, ano ang mali? Anong problema? Mukhang masama ang loob ng matandang ginang Wilson, at sinabing, ako ang iyong ina, matitiis mo bang makita akong nakatira sa lumang bahay na ito sa loob ng maraming taon? Ngayong mayroon kang isang Thompson na first class na villa, hindi ba dapat mo itong ibigay sa akin? Parangalan at parangalan mo ako bilang isang ina. Hayaan mo muna akong tumira sa villa na yon. Kabanata 187. Saglit na natigilan si Jacob, at nagmamadaling sinabi, Mom, ang villa ay ibinigay ng White family kay Charlie, hindi para sa akin. Ang matandang ginang Wilson ay naiinip, at siya ay tamad na itago ito, at direktang sinabi, si Charlie ay manugang ng pamilya Wilson, at ang villa na ibinigay sa kanya ng pamilyang White ay dapat ding kabilang sa pamilyang Wilson. Bilang pinuno ng pamilyang Wilson, wala ba akong karapatan? Nakatira ka sa villa ni Wilson, di ba? Bahagyang ngumiti si Charlie sa tabi niya. Hindi siya umimik ngayon lang. Alam niya lang na walang magandang mangyayari sa family gathering ngayon. Nais pala ni Lady Wilson ang kanyang villa. Naintindihan na ngayon ni Jacob, lalo pa siyang pinagpapawisan. Nauutal na walang imik, ibinalik ang tingin kay Charlie. Mga mata na puno ng kahihiyan. Matagumpay na sinabi ni Noah Wilson, Jacob, ikaw ang biyena ni Charlie. Kung hindi siya maglakas loob na makinig sa iyong salita, hindi ba siya masyadong mayabang sa bahay? Anong status mo? Tama yan. Tumango si Mrs. Wilson bilang kasiyahan. Puno ng kasakiman ang kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang maramdaman ang pananabik sa kaibuturan ng kanyang puso, nang maisipan niyang tumira sa malaking villa ng komunidad ng Thompson. Hindi napigilan ni Claire, at malamig na sinabi, Lola, ang villa ay hindi pag-aari ng ating pamilyang Wilson. Kung gusto mong kunin ang villa, kailangan mong tanungin ang opinyon ni Charlie. Kung ayaw ibigay ni Charlie, walang kwalipikadong humingi nito. Sumimangot ang matandang Mrs. Wilson at tumingin kay Claire. Nakaramdam ng labis na kalungkutan sa kanyang puso. Nagsalita, ang matandang ginang Wilson ay malamig na tumingin kay Charlie, at sinabing walang galang. Ang villa na ito ay ibinigay ng pamilyang White. Isa ka lang live-in son-in-law, at hindi ka kwalipikadong tangkilikin ito. Bukas pumunta ka sa finance department ng kumpanya para makatanggap ng 100,000, ang reward mo sa pag-aalay ng villa. Ang malautos na tono ng Lady Wilson ay hindi nagbigay ng puwang para sa talakayan. Sinabi ni Noah, Charlie, ang 100,000 ay marami. Ikaw ay isang pag-aaksaya ng pera. Sa palagay ko ay hindi ka pa nakakita ng ganoon karaming pera. Dahan-daang itinaas ni Charlie ang kanyang ulo at nginitian sila. Sa halagang 100,000, gusto mong pilitin na bumili ng villa na nagkakahalaga ng higit sa 130 milyon sa Thompson. Matandang Mrs. Wilson, napakawalang hiya mo. Ang kanyang boses ay umalingaw at malinaw na umabot sa pandinig ng lahat ng naruroon. Nagulat ang mga tao. At biglang tumahimik ang buong bulwagan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Charlie. Nagulat ang lahat, hindi makapaniwala. Nagulat din si Claire. Hindi niya inaasahan na ganoon kitigas si Charlie. Nag-blue sa galit ang matandang Mrs. Wilson. Tinapak niya ulit ang mesa, at sumigaw ng mariin, Bastardo, kahit ikaw ay naglakas loob na tumayo. Halika dito, ilabas mo itong basurang si Charlie. Walang respeto, napakayabang nito. Malamig na sinaway ni Harold. Lola, sa tingin ko dapat niyang igalang ang batas ng pamilya. Siya ay isang live-in na manugang. Maglakas loob na maging mayabang tulad nito. Ito ay kabaligtaran. Tumingin si Jacob kay Charlie. Ngunit hindi man lang naglakas loob na magsalita. Paggalang at pagpapakumbaba, ngumiti si Charlie na may pang-asar, at malamig na sinabi. Ang pagkakaiba sa pagitan ng paggalang at kababaan ay ang pakikitungo sa mga taong karapat-dapat na igalang.
Sa gitna ninyo na naruroon, maliban sa aking biyenan na si Jacob, sino ang karapat-dapat sa aking paggalang? Ang grupong ito ng mga tao ay sobrang gaaman, matagal na niyang gustong tiisin. Ang matandang Mrs. Wilson, bilang ina ni Jacob, ay sumigaw sa kanyang pangalawang anak, nang hindi pinapansin. Si Noah Wilson, bilang panganay na kapatid ni Jacob, ay hindi kailanman minamaliit, hindi lamang yon, ngunit nais din niyang kunin ang lahat mula sa kanyang kapatid. Kabanata 188. Sa kanya naman, ang live-in son-in-law ng pamilya Wilson, hindi pa ito direktang nakikita ng grupong ito. Kahit si Charlie ay hindi man lang siya pinansin. Si Jacob lamang ang nagmamalasakit sa kanyang pamilya at hindi kayang sumuko. At si Claire ay palaging binubuli, at ang pagkakakilanlan ng co-operator sa Emgrand Group ay palaging na-miss ng lahat sa pamilyang Wilson. Ang buong pamilyang Wilson ay mahigpit na durog ang kanilang mga ulo, kahit anong bullying. Tiningnan ni Charlie ang kanyang asawa at ibinaba ito pansamantala, ngunit hindi niya inaasahan na ang grupong ito ng mga tao ay napakawalang hiya na gusto nilang kunin ang kanilang vilya. Charlie, how dare you talk to Lola like that? Galit na sigaw ni Harold. Kailangan kitang turuan ngayon. Ikaw lang. Ngumiti si Charlie at mapanlait na sinabi, Harold, para sa akin, isa ka lang kawawang bulate, mapagpakumbaba na parang langgam. Mapangahas. Biglang tumayo ang matandang ginang Wilson at malakas na sumigaw. Charlie, lumuhad ka at humingi ng tawad, at pagkatapos ay ibigay ang vilya. Patatawarin kita sa pagkakataong ito. Kung hindi, hahayaan ko na kayong maghiwalay ni Claire. Itataboy kita sa bahay ni Wilson at iiwan kita sa lansangan. Hindi ka makakaligtas. Si Claire, na nanatiling nakayuko, ay biglang nagtaas ng ulo. Tumayo sa harap ni Charlie, at sinabing, hindi ako sang-ayon, lola ko ba kayo? O ikaw ba ang patriarch ng pamilya Wilson? Masyado mo akong inaapi. Dad, binubuli si Charlie. Tinatrata mo pa ba ang pamilya ko bilang sarili mong pamilya? Hinding-hindi ko hihiwalayan si Charlie. Ikaw, ang matandang ginang Wilson ay halos tumalikod sa galit. Itinuro ang kanyang daliri sa ilong ni Claire, at sinigawan si Jacob ng mariin. Tingnan mo ang iyong mabuting anak, na nakatalikod ang kanyang siko, sabay-sabay siyang lumuhod. Dahan-daang itinaas ni Jacob ang kanyang ulo, diretsyong nakatingin sa matandang Mrs. Wilson. Matapos baguhin ang dati niyang pagkakunot noo, labis ding hindi nasisiyahan ang ekspresyon ni Jacob. Natigilan sandali si Noah. Ang kanyang pangalawang kapatid na lalaki ay karaniwang walang silbi at pinamumunuan ng isang mahigpit na asawa sa bahay. Hindi siya nangahas na makipag-usap na pabalang sa harap ni Mrs. Wilson. Ngunit ngayon ay naglakas loob siyang tumingin ng diretsyo kay Mrs. Wilson nang may paghamak. Malakas siyang sumigaw, ikalawang kapatid, hindi mo ba kayang sabihin sa iyong manugang na lumuhad at hayaang huminahon ng ina? At si Jacob, nakadalasang pinakamahiyain, ay naging asul sa oras na ito, at sinabing, Kuya, may nagbigay kay Charlie ng vilya. Ang gusto niyang gawin dito ay ang kanyang negosyo. Sino ang pinakasalan ng aking anak? Hindi mo makontrol ang mga bagay. Ang vilya na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon. Halos higit pa sa mga ari-arian ng buong pamilyang Wilson. Bakit mo gustong sakupin ito? Walang hiya kang anak. Ang matandang Mrs. Wilson ay nanginginig sa galit. Hinawakan ang tasa ng tsaa sa mesa ng mahogany at inihagis kay Jacob. Hindi umiwas o nagtago si Jacob, at tinamaan siya. Pumutok ang kanyang ulo dahil sa pagtama ng tasa ng tsaa, na nag-iwan ng malaking pasa. Tumulo ang tsaa sa kanyang mukha, at ang mga latak ng tsaa ay tumalsik sa kanyang buong katawan. Nanatili siyang hindi gumalaw. Dad! Masakit na sigaw ni Claire. Biglang namula ang mga mata. Maaari siyang mapahiya, ngunit hindi niya matitiis na ipahiya ng iba ang kanyang ama. Hinayaan ni Jacob na damaloy ang tsaa sa kanyang mukha. Malamig na itinaas ang kanyang ulo, at sinabing, Mom, kung wala na, aalis na kami. Pagkatapos magsalita, sinabi niyang, Let's go, kina Charlie at Claire sa tabi niya.
Saka tumalikod at naglakad palabas ng pinto nang hindi lumilingon. Pinunasan ni Claire ang mga luha, mapait na tumingin sa mga tao sa bulwagan. At walang pag-aalinlangan na tumalikod. Hindi man lang tumingin si Charlie sa lahat, at tumalikod na para umalis. Galit na galit si Noah Wilson. Tatakas na siya. Kabanata 189. Nakipag-usap si Noah Wilson kay Lady Wilson kagabi at maingat na pinlano ang lahat ng ito. Ngayon, espesyal din niyang inimbitahan ang mga iginagalang na miyembro ng pamilyang Wilson, at nagsagawa ng 3 konsehong paglilitis. Kalahati nito ay tukso at kalahating banta. Gusto niyang kusang ibigay ni Jacob ang villa. Kung hindi siya nagkusa na ibigay, pilitin siyang gawin ito. Ayon sa kanyang mga iniisip, si Jacob ay karaniwang ang pinakamahiyain, at ang kanyang ina ay nanginginig sa buong katawan kapag siya ay bumigkas ng isang pagsaway. Pagdating ng oras, talagang tapat niyang iaalay ang mga kamay ng villa. Si Claire naman, wala siyang pakialam. Ano ang karapatan ng babaeng may asawa? Isa pa, kasal pa rin siya sa isang basura. Kung tungkol sa basurang si Charlie, siya ay pabayaan. Ang live-in son-in-law ay walang katayuan sa pamilyang Wilson, at wala siyang mga kwalifikasyon para magsalita. Kung hihilingin na ibigay sa kanya ang villa, dapat niyang ibigay ito ng tapat. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Noah na sabik si Jacob kaya nangahas pa siyang kausapin ang Lady Wilson. Si Claire, isang apo, ay hindi man lang nakinig sa Lady Wilson. Kahit ang basurang si Charlie ay naglakas loob na ituro ang ilong ni Lady Wilson at tawagin siyang walang hiya. Kabaligtaran talaga ang pamilya mo. Kinagat ni Noah Wilson ang kanyang mga ngipin at tumalikod at sinabing, "Mom, hindi mo sila papakawalan ng ganito. Kung hahayaan mo ito ngayon, sa hinaharap, ang ating pamilyang Wilson ay hindi sasakay sa kanilang mga ulo. Anong kapangyarihan ang mayroon ka sa pamilyang Wilson sa hinaharap?" Napakapangit ng mukha ni Mrs. Wilson. Siya ay may matinding pagnanais na kontrolin ang kanilang buhay. Pagkatapos ng kamatayan ng ama, itinaguyod niya ang buong pamilya Wilson sa kanyang sariling mga kamay at hindi pinahintulutan ng sinuman na hamunin ang kanyang autoridad. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ngayon ay magdurusa siya sa pagsuway ng pamilya ni Claire, na kanyang ikinagalit. Nag-hysterical siyang umungol. Ang pamilyang Wilson sa kasamaang palad ay wala sa pamilyang ito. Lahat kayo ay mula sa aking pamilyang Wilson. Hanggat hindi ako mamamatay ng isang araw, kailangan mong makinig sa akin. Pagkasabi niya, ang matandang ginang Wilson ay sumigaw ng malakas. Isara ang pinto, ang batas ng pamilya ang bahala sa iyo. Siya ay may ganap na autoridad sa pamilyang Wilson. At si Jacob, na kadalasang pinakamasunurin sa kanya, ay nangahas na suwayin siya ngayon. Kabilang sa kanila ang apo at manugang, na hindi man lang tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung paano tinuruan ni Jacob ang kanyang mga anak na maging napaka-unfilial. Kung hindi mabigat na parusahan ngayon, ano ang kapangyarihan ng padre de pamilya? At saka, kung aalis sila ng ganito ngayon, paano maagaw ang Thompson First Class Villa? Nabuhay siya sa kalahati ng kanyang buhay at hindi niya inaasahan na tumira sa ganoong villa. Ngayon ang villa na ito ay nasa mga kamay ng pamilya ng kanyang anak, at kailangan niyang kunin ang anumang bagay at mag-enjoy dito. Sa makatuwid, sa anumang kaso, dapat silang hilingin na isuko ang villa. Gustuhin man nilang umalis sa pamilyang Wilson, kailangan nilang umalis sa villa. Dahil dito, agad na pinaligiran ng grupo ng mga bodyguard at subordinate ang 3 tao. Nakatayo si Charlie sa looban ng lumang mansyon, na may masiglang aura. Malamig niyang tiningnan ang mga bodyguard at galit na sumigaw. "Sino ang maglakas loob na humakbang pasulong? Huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Bastos ka, ang lakas ng loob na magpakitang gilas dito." Galit na sigaw ng isa sa mga bodyguard at hinampas ng kahoy si Charlie. Nanlamig ang mga mata ni Charlie, diretsyong hinablat ang eyebrow stick sa kamay at madaling nataman ang binti ng kalaban. Naramdaman ng bodyguard ang isang malakas na pag-atake mula sa baluktot ng kanyang binti, at lumuhad siya sa harap ni Charlie nang hindi mapigilan, nabali ang kanyang binti. Hindi man lang siya nilingon ni Charlie.
At sa mas matigas na kamay, binali niya ang eyebrow stick sa dalawa gamit ang isang pop down. Diretsyong ibinato ni Charlie sa lupa ang sirang patpat. Kabanata 190. Nagulat ang mga tao sa bakuran. Ang eyebrow stick na ito ay gawa sa pinakamatigas na dilaw na elmwood, na napakatigas. Kahit na ang dalawang matipunong lalaki ay halos hindi makabali sa buong lakas. Ngunit sa mga kamay ni Charlie, ito ay naging tulad ng crispy noodles, napakalakas. Pagkatapos mag-practice ng 9 profound heaven scriptures, ang lakas ni Charlie ay lumakas, at ang mga bodyguard na ito ay sadyang hindi kalaban. Nang makita ang galaw ni Charlie, nakahinga ng maluwag si Jacob. Hindi niya inaasahan na ang kanyang manugang ay kayang makipaglaban. Mukhang ngayon ay ligtas na silang makaalis sa pamilya Wilson. Ang mga bodyguard sa lumang bahay ng pamilyang Wilson ay inayos lahat ni Noah Wilson. Lahat sila ay kanyang pinagkakatiwalaan. Sa sandaling ito, nang makitang napakalakas ni Charlie, ang lahat ay medyo nataranta. Kinagat ni Noah Wilson ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Charlie, hindi ko inaasahan na natuto ka ng three-legged tiger kung fu. Ngunit nakikita kitang mag-isa, kung paano haharapin ang napakaraming kamay." "Oo, sabay na tayo at patayin siya." Nag-greet din si Harold ng ngipin, ipinakita ang mukha. Matagal na siyang natalo sa mga kamay ni Charlie, kaya nagplano siyang maghiganti ngayon. Isang grupo ng mga bodyguard ang nakakuha ng utos at agad na sumugod kay Charlie. Hindi sila pinansin ni Charlie, at nang sumugod ang ilang bodyguard, bigla siyang nag-roundhouse kick at pinaalis ang dalawang bodyguard. Kaagad pagkatapos, naghagis siya ng ilang suntok, at agad na natamba ang bodyguard na sumugod sa harapan. Natigilan si Claire na nakatayo sa likuran niya. Wala siyang ideya na si Charlie, na nakakasama niya araw at gabi, ay magiging napakahusay. Nang makita ang gulat na ekspresyon ng kanyang anak, mabilis na ipinaliwanag ni Jacob, "Claire, kapag karaniwan kang pumapasok sa trabaho, si Charlie ay nasa bahay at sinusundan ng TV para magsanay ng martial arts. Nagpa-practice pa rin siya ng martial arts?" Lalong hindi makapaniwala si Claire. Sinabi ni Jacob, marami siyang alam. Hiniling sa kanya ni Chingang na gawin ang mga bagay noong nakaraan. With that said, medyo na-guilty si Jacob nang makita niyang nakipaglaban si Charlie sa ilang bodyguards. Noon pa man ay minamaliit ng pamilyang Wilson si Charlie, at hinayaan siyang manatili sa bahay para bumili ng gulay at magluto, ngunit lalaki rin si Charlie, at mayroon din siyang sariling dignidad. Sinong lalaki ang handang maglaba at magluto sa bahay sa buong buhay niya? Parang nahihiya ang pamilya kay Charlie. Sa sandaling ito, sunod-sunod na natalo ni Charlie ang ilang bodyguard. Nang walang takot, may gulo din sa looban. Si Wendy at si Lady Wilson ay tumakbo sa bahay matagal na ang nakalipas upang sumilong, at lahat ng lalaki ay umalis sa looban. Mukhang inis na inis si Harold sa tabi niya. Hindi niya inaasahan na ganoon kagaling si Charlie. Nang makitang unti-unti nang nangunguna si Harold, napabuntong hininga si Harold, yumuko at kumuha ng palakol, tahimik na naglakad, habang sinisipa ni Charlie ang isa sa mga bodyguard. Nang makita niya ang bodyguard ay napahampas siya sa ulo. "Charlie, mag-ingat ka," napasigaw si Claire nang makita ang matalim na liwanag ng palakol. "Damn, basura ka. Tatadtirin kita hanggang sa mamatay ka." Ang bagong puot ni Harold at ang dating puot ni Harold ay sabay-sabay na pumasok sa kanyang puso at pumutok ng mabangis. Sa sobrang takot ni Jacob ay nanghina ang kanyang mga paa at muntik na siyang bumagsak sa lupa. Gusto nila ang buhay ni Charlie. Kumikislap ang palakol. Nang sabihing huli na ang lahat, biglang itinaas ni Charlie ang kanyang kamay, at saktong ikinapit ng kanyang dalawang daliri, ang talam ng palakol. Malamig na inikat ang kanyang ulo para tingnan si Harold. Gulat na gulat si Harold, pilit na ibinabalik ang palakol. Ngunit ang dalawang daliri ni Charlie ay parang vice, kahit na gumamit siya ng lakas ng sheet. Ang bakal na palakol na nakaipit sa pagitan ng mga daliri ay hindi mag-alaw.
Pinagpawisan ng malamig si Harold sa kanyang noo at umungol. Basura, bitawan mo ako. Tinitigan siya ni Charlie at ninitian. Harold, tanga ka talaga. Hindi mo kayang putulin ang sinuman. Sa tingin ko ay basura ka.